ang dakilang tagapaglikha, ang God, ang Diyos, ang Creator, ang siyang nagpahintulot na tayo ay mabuhay sa pagtulog upang tayo ay pakinabangan natin ang mga araw na ito. Ano ba ang dapat natin malaman sa umagang ito? Ano ba ang dahilan bakit tayo nabubuhay? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nilikha lamang ang mga jin, yung hindi natin nakikita, at ang mga tao tayo, upang sambahin lamang ang ating tagapaglikha. Sino nga ba ang tagapaglikha? Ang tagapaglikha, tinatawag ng ibang mga sikta, religious denomination na Ama, tinatawag nilang Panginoon, Lord, God. Pero ang kanyang sariling pangalan ay Allah. Ang Allah ay salitang Arabic na ito ay pansariling pangalan ng lumikha. Yan po ang tawag ni Birhen Maria, Kristo, Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ. Allah po. Allah ang tawag sa tagapaglikha. So, ang Allah, siya po ang nagbigay buhay sa atin. Siya ang babawi ng buhay sa atin. Ang Allah ang tanging hukom at hari sa araw ng paghukom. Siya ang pinakamabagin, ang pinakamawain na nagpahintulot na makita tayo upang maibahagi ko sa iyo ang kagandahan ng relihiyong Islam. Ang Islam, kapatid, ay hinango sa salitang salam na ibig sabihin ay kapayapaan. Ang Islam ay hindi ito hinango mula sa pangalan ng tao, hayop, halaman o lugar, kundi ito ay hinango sa salitang salam. Ang ibig sabihin ng salam, peace, kapayapaan. Total submission and obedience to the will of God, Allah. Ganap na pagsunod at pagsuko sa utos at batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay may mga propeta na pinadala dito sa mundo mula kay Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ. Si Propeta Muhammad, kung narinig mo pangalan Muhammad, siya po ang huling sugo. Maliban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala na pong mga susunod pang mga propeta, kundi siya po ang huling propeta. Siya si Propeta Muhammad. Mapapansin mo, kapatid, napakaraming mga sikta, relihiyon at denominasyon na ating narinig at nakita. Ano po? Subalit iisa lamang ang aprobado at perpektong relihiyon na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating banal na Quran, Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito ay nilubos ng Diyos, ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang paglingap sa atin. Ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. Iano yung ating mga narinig ng ibang sikta, relihiyon at denominasyon. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنِ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Whosoever desire seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in the after, he will be one of the losers. Sino man ang magnais gumawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Oo nga naman, halimbawa, ako, ikaw, gumawa tayo ngayon ng relihiyon. Gumawa tayo ng relihiyon. Magkaiba ang ginawa nating relihiyon. Paano naman natin masasabi na ito ay totoo o kaya naman paano maliligtas ang mga nauna sa atin? Kasi ngayon lang natin ginawa. Ganon din sa mga ibang mga relihiyon na yan ay man-made, gawa-gawa lamang ng tao. Kailan lamang nila ginawa yun? Paano yung mga nauna sa kanila mga tao? Paano sila maliligtas? Ano po? So ang pinakamainam na malaman natin ngayong araw, ngayong panahon na ito, ay ang Islam. Ang Islam, bago likhain ang mundo, Islam na po ang relihiyon. May relihiyong Islam na po. Bago likhain ang mga tao, Islam na po ang relihiyon ng mga tao. Ano po? Ng mga propeta. Mula kay Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ. Hindi po ito bago. Ang Islam, ito po ang relihiyon ng mga propeta. Ano po? So, yung mga nagsasabi na hindi mahalaga ang relihiyon, personal na relasyon ang mahalaga. Sabi nila, lahat yan ay mahalaga. Kasi kung walang relihiyon, paano ka magkakaroon ng personal na relasyon? Ano po? Sapagkat dito sa relihiyon, malalaman natin kung sino ang tagapaglikha. Dito sa relihiyon, malalaman natin kung ano ang mga dapat natin, ang mga kautusan ng Diyos. At dito sa relihiyon, malalaman natin na may mga propeta na kung saan ay susundin natin ang mga pamamaraan at salita ng mga propeta. Ano po? Ngayon, kapatid, ang palayo mo pala ay si Uning. Kapatid, hindi natin alam ang mangyayari mamaya at bukas.
kahapon ay lumipas na. Mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. Marami nang pumanaw na hindi na umabot sa mga araw na ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Lahat ng may buhay, makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang namamahala sa atin. Sa Kanya tayo ang magsisipagbalikan. Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Talagang sa Panginoon tayo ay magsisipagbalikan. Paano tayo, halimbawa dumating sa atin ang katapusan ng ating buhay, paano tayo magkakaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa? Sapagkat hindi man sila maniwala, ay may tagapaglikha. Hindi man sila maniwala, may impyerno. At hindi man sila maniwala, ay mayroong paraiso. Paraiso na kung saan tinatawag ito na Jannah sa Arabic, na kung saan ang mga nananampalataya ay sila ay maninirahan doon, na wala ng kamatayan, wala ng pighati, wala ng nag-iinsulto, wala ng gumagawa ng masama. At ang impyerno naman ay para sa mga taong walang paniniwala sa tagapaglikha. Ano po? So ang gagawin po natin, kapatid, ay pag-usapan natin paano tayo magkakaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Simple lamang. Kung anong ginawa ng mga propeta, gawin natin. Kung anong sinabi ng mga propeta, sabihin natin. Silang lahat sumaksi, naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Sasabihin lamang nila mula sa kaibutor ng kanilang puso, Ashhadu an la ilaha illa Allah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Kapag ito'y binigkas mo mula sa kaibuturan ng iyong puso, susundan mo lamang ako, magiging kapanalig natin ang mga propeta. Magiging kapanalig natin ang mga mananampalataya. At sa awat habang ng Allah subhanahu wa ta'ala, maninirahan tayo sa paraiso. Mananatili tayo roon magpakailanman. Alalaang baga, ililigtas tayo sa impyerno po. Kaya inaanyayahan kita bago tayo maghiwalay ay gawin natin ang ginawa ng mga propeta. Silang lahat sumaksi niniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Ganyan po ang kanilang naman. Sabihin mo, Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar. Ngayon binabati kita bilang isang kapanalig sa pananampalataya at ako ay nagpapasalamat na ikaw ay naging mananampalataya.